Dominant Protector. Credit to the author. 1381-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nahihirapan na si Terence na protektahan sina Akira, Amara, Wilson, at Julian, 3 tao at isang aso, hindi rin niya kayang alagaan si Old Hal. Si Elder York ay hindi gustong magdala ng isang tao na ganoon, ngunit sa pag-iisip ng mga panganib na maaaring dumating, hinawakan niya si Old Hal. Tumalon. Sa sandaling bago magsara ang 2 piraso ng lupa sa isa't isa, sumigaw si Terence at hinawakan si Akira patungo sa kanya, habang sina Julian at Amara ay hinawakan siya kaliwa at kanan. Bumagsak ang grupo. Ang hukay ay tila walang kalaliman gamit ang liwanag mula sa palasyo sa itaas nila, kahit na sila ay mga taong partikular na nagsanay ng kanilang mga mata habang nagsasanay, ilang daang metro lamang ang nakikita nila, kaya't maiisip na lamang kung gaano ito kalalim. Huwag mo akong hawakan ng mahigpit, hindi ako makahinga ng maayos. Hindi masyadong natuwa si Elder York sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni matandang Hal sa kanyang leeg. Hindi siya magandang babae o ano paman, bakit niyakap niya ito ng mahigpit? Pasensya na, medyo natatakot ako. Awkward na sabi ng matandang Hal, bitawan ko kapag nakababa na tayo. Ngumisi si Elder York, hindi gumagalaw ang kanyang mga mata mula kay Terence, ngunit nang bumaba ang mga ito, humina ang liwanag, at hindi na niya makita ang grupo ni Terence. Lalaking magnanakaw, ano ang nasa ibaba, mapanganib ba? Nag-aalalang tanong ni Elder York. Hindi na niya makita si Terence. Sa totoo lang ay hindi rin makita ni Terence kung ano ang nasa ibaba nila. Pumikit siya at pumasok sa Jade Space, gamit ang Jade Sense para makita ang lahat sa paligid niya. Lumiwanag ang lahat, at malinaw ang lahat. Sila ay nasa isang parisukat na uri ng hukay na napakalayo pababa, na may mga dingding na yari sa makinis na bato at walang kahit isang lugar na matutungan ng iyong paa. Kung suot mo ang mga sapatos na iyon na may malalakas na pagkakahawak, halos hindi ka makakapit kung hindi ay patuloy kang dumudulas pababa. Kahit na ang lahat ay naiilawan, hindi pa rin nakikita ni Terence ang eksena sa ibaba niya. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang napakalalim na hukay. Ewan ko, Earth class ka? Bakit palagi kang natatakot sa ganito at ganyan, bakit lalabas man lang? Magtago ka na lang sa bahay at mag-practice, panunuya ni Terence. Ignorante na bata. Ang buhay ko ay 10,000 beses na mas mahalaga kaysa sa iyo. Kung mamatay ka, mamamatay ka lang, ngunit ako ay isang mahalagang antik, naiintindihan mo. Sabi ni Elder York habang ipinaliwanag niya ang kanyang sarili, medyo namumula. Ha! Ngumiti lang si Terence nang mapanokso, hindi na nagsalita pa. Si Akira ay sinunggaban ni Terence kanina, ngunit iyon ay isang aksidente. Mabilis niya itong ibinaba. Sa pagkakataong ito, nakadikit na siya sa dibdib ni Terence, na niyakap ng pinakamahigpit na pagkakayakap sa kanya habang naaamoy niya ang lalaking pabango ni Terence. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya habang lumilipas ang oras. Mula sa murang edad hanggang ngayon, hindi pa siya naging ganito kalapit sa isang lalaki. Noon ni minsan ay hindi niya pinangarap ang anumang pag-iibigan sa pagitan niya at ng isang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan, at lahat ng iyon ang tanging alam niya ay ang pag-aalaga sa bahay ampunan, at hindi niya inisip ang tungkol sa pag-ibig. Sino ang magpapakasal sa isang taong may ganito karaming pasanin, maliban kung ang lalaking iyon ay may problema sa kanyang ulo? Ang malalaking pamilya ay hindi magiging interesado sa isang magnanakaw na tulad niya, at ang mga walang mayamang pamilya ay hindi makakapagtaguyod ng isang orphanage. This was why she just put aside things like this and protected her body when the orphanage really need it. And she cannot find a rich boyfriend. With her virgin status, she could probably sold herself for a good price, right? Kaya nitong lutisin ang anumang problema ng orphanage sa ngayon. Ngunit, sa harap ng lalaking magnanakaw, naramdaman ni Akira na medyo kumikilos ang kanyang puso. Mula noong bata pa siya, maliban sa kanyang amo, walang ibang nagpakita sa kanya ng ganitong pag-aalaga, lalo pa sa isang lalaki. Lalo na sa industriyang ginagalawan niya, nilagay lang nila ang kanilang buhay sa linya. Dumating at umalis ang mga tao, at kahit na maganda si Akira, walang masyadong mag-aalaga tungkol doon. Lahat ito ay tungkol sa kita at pera.
Ang mga magagandang babae ay nasa lahat ng dako kung ikaw ay may pera bakit ka mag-abala sa isang tulad ni Akira. Kaya naman, ang paggawa ni Akira ng mga misyon kasama ang mga magnanakaw ay palaging nagresulta sa kanyang paghahanda sa sarili laban sa mga kasinungalingan at panlilinlang walang kalakip na emosyon. Ang lalaking magnanakaw na ito, gayunpaman, ay iba sa tuwing nasusumpungan niya ang kanyang sarili sa panganib at problema, palagi itong tumatayo at lumalaban sa kanya. Ang ganitong uri ng pag-aalaga ay isang bagay na hindi niya maiwasang mapansin, hindi niya alam kung talagang gusto siya nito sa paraang sinabi ni Old Hal, ngunit ang punot dulo ay inaalagaan siya nito, at nagresulta iyon sa ilang positibong damdamin para sa lalaking ito. Ang pinakamahalaga ay ang pamilyar na pakiramdam na ito na ibinibigay sa kanya ng lalaking magnanakaw parang nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya maalala kung sino. Ito kaya ang Prince Charming niya. Sa ilalim ng isang tensyon na sitwasyon na tulad nito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa lahat ng uri ng mga bagay bagaman, ang pag-alala na mayroon na itong babaeng kasama ay medyo nadismaya siya. May kinakasama na siya kaya hindi niya ito mapapangasawa. Siyempre, hindi iyon ang inaalala niya, ang mahalaga sa kanya ay kung papayag ba siya o hindi natustusan ang orphanage. Kung hindi, kung gayon ang lahat ay hindi pupunta. Natural na hindi alam ni Terence ang tungkol sa lahat ng katawa-tawa niyang ideya at naisip lang niya ang lahat ng pinagdaanan ni Akira, kung hindi, baka matagal na niya itong itinaboy. Makalipas ang halos kalahating oras, bumagsak pa rin silang lahat. Ipinakita lang nito kung gaano kalalim ang palasyo sa ilalim ng lupa na ito, bumabagsak pa rin sila, paano pa nga ba ito naitayo ng mga tao noong una? Medyo naiinip at nag-aalala si Elder York, lalaking magnanakaw, mahuhulog na lang ba tayo sa kaibuturan ng mundo? O, maaari kang bumalik at mag-shoot ng isang pelikula pagkatapos kung nangyari iyon, sabi ni Terence, hindi pala kaibigan. Ang lakas ni Elder York na ito ay hindi tumugma sa kanyang pagkatao na takot siya na parang daga, takot sa kamatayan, hindi siya mukhang isang klase sa Earth. Siyempre, kung narinig ito ng Woody na namatay na, malamang umiiyak na siya, hindi na siya matatakot sa kamatayan, patay na siya. Naramdaman ko lang na may mali sa puntod na ito. Tumango si Elder York at nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita ni Terence ang dulo ng hukay, may ilalim naman. Ang ilalim ng hukay ay napuno ng mga bagay na matatalas na labaha, tulad ng isang malaking tabla na may mga pako ng walang paghahanda, ang isang mahulog ay mabutas hanggang mamatay bago nila napagtanto. Si Elder York ay isang Earth class, gayunpaman, siya ay matigas, hindi manganganib ang kanyang buhay. Medyo masasaktan lang siya. Hindi na nag-abalang ipaalala sa kanya si Terence dahil doon mas mabuti kung ang matandang ito ay nasaktan ng husto at hindi na siya makagalaw, kung gayon mas madali para sa kanya na ilabas siya. Hindi niya kailangang makipag-away sa kanya dahil sa mga tala. 1382. Ang hukay ay hindi ganap na tuwid, tila may nahugis dito, marahil dahil sa mga paghihigpit sa pagtatayo. Walang ibang nakita si Terence maliban doon, ang buong daanan ng libingan ay medyo nakakalito. Ang lupa sa itaas ng mga ito ay sarado na nagresulta sa kanilang ganap na kadiliman, walang anumang liwanag. Ilang dosenang metro at makararating na sila sa dulo, at hindi binalaan ni Terence si Elder York, sa halip ay pinupuntirya ang lugar na may bukas na lugar na malayo sa makapal na mga spike. Sa tamang timing, magagawa ni Terence na lampasan ang mga spike ng walang problema. 30 metro. 20, 10. Ginamit ni Terence ang kanyang magkabilang binti at itinulak palayo sa dingding sa kanyang kanan, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palayo kasama ang mga taong dinadala niya, at sumigaw, mag-ingat, tulad ng ginawa niya iyon. Makalipas ang isang segundo, ligtas na nakarating si Terence at ang kanyang grupo, na sinundan ng malakas, nakakatakot na tunog na sinamahan ng sigaw ng sakit ni Elder York. Kuya York, ano ba? Hindi ka naman napasok sa bitag, di ba? Tama ang paalala ko sa'yo kapag na-realize kong may mali, hindi ka naman ganoon kamalas. Kumilos si Terence. Lalaking magnanakaw, bakit hindi mo pinaalalahanan kanina? Sinasadya mo ba? Si Elder York ay nasa sobrang sakit. Ang kanyang katawan ay nabutas sa napakaraming batik.
Ang matandang hal na dumaikit kay Elder York ay magaling, gayunpaman siya ay kumapit sa kanyang dibdib na parang pugita, at mas humigpit ang yakap nang marinig niya ang babala ni Terence. Kinuha ni Akira ang isang flashlight at pinakinang ang lugar, napagtanto na si Elder York ay nakasquat, at ang kanyang mga talampakan ay butas lahat, at sa kanyang pantalon, mayroong isang spike na tumusok, pulang dugo ang tumutulo sa kanyang binti. Jeez, masakit iyon. Sabi ni Terence, natutuwang makita ang pinsalang na idulot sa kanya. Tingnan natin kung paano niya siya lalabanan ngayon. Lalaking magnanakaw, sinasadya mo yan. Sabi ni Elder York, naasar sa masayang mukha ni Terence. Duguan na siya ngayon sa paa at pandiya. Isipin mo ang gusto mo kung napagtanto ko ang panganib, bakit hindi mo kaya? Binalaan pa kita, ano ang kinalaman sa akin kung nasaktan ka? Mahinang sinabi ni Terence, at saka, ganyan ka nakatanda, sa simula pa lang ay hindi ka na makakabuti ng bagay na iyon. Paano mo malalaman na hindi ito nakakabuti sa akin? Umirap si Elder York, wala pa akong tagapagmana, at nagpaplano akong magpakasal at magkaroon ng anak nang pumasok ako sa Sky Class. Kung hindi ka makalusot, huwag kang mag-alala. Cheer up! Sabi ni Terence. Ikaw. Napagtanto ni Elder York na hindi niya kayang labanan si Terence sa mga salitang tulad nito, may inis lang ito sa sarili niya. Napangiti ang matandang hal nang bumaba siya mula kay Elder York, natutuwa na siya ay ligtas, kahit na sa gastos ng matanda. Nasaktan ang kanyang mga paa at bola, ngunit isa siyang Earth class natural na hindi ito gaanong problema. Medyo masasaktan lang ito at mas lalo siyang maiinis. Ito ay isa pang mahabang pasilyo, ngunit wala na silang searchlight dahil bumagsak ito nang mabasag ang lupa. Ito ay ngayon sa mga scrap sa lupa, at kaya mayroon na lamang silang sariling mga ilaw ng sulo. Medyo nagsisisi si Elder York, dapat ay nagliwanag siya sa ibaba niya, at pagkatapos ay hindi na siya dapat nasa ganitong estado. Ngunit siya ay hindi sapat na karanasan at hindi isinasaalang-alang iyon. Sina Terence, Akira, Amara, Julian, at Wilson pa rin ang naglalakad sa unahan, kasama ang dalawa sa likuran. Ang mga paa ni Elder York ay nasugatan, ngunit kahit na malata, nagawa pa rin niyang maglakad sa parehong bilis. Ang lugar na ito ay dapat ang pangunahing katawan ng libingan, sabi ni Akira. Oh! Nakita rin ito ni na Old Hal at Elder York. Sa wakas ay hindi lang ito isang simpleng daanan, ngunit ngayon ay may mga bookshelf at nakadisplay na mga item. Sa wakas natagpuan na rin. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elder York at parang halos mawala ang kanyang sakit. Sumimangot siya sa loob ng ilang hakbang hanggang sa maabot niya ang kanyang hinahanap. Ngunit bago maabot ang mga nakadisplay na item, huminto siya kaagad. Nilinggan niya si Old Hal, buksan mo ang lahat ng mga dibdib na ito, tingnan kung ano ang nasa loob. Tila napakaingat na ngayon ni Elder York sa kanyang mga galaw. Mapait na ngumiti ang matandang hal, ngunit hindi niya kayang labanan siya. Lumakad siya at huminto sa isang dibdib, tinitigan ito ng matagal, nag-aalala ang mukha niya. Anong ginagawa mo? Naiinip na sabi ni Elder York. Elder York, patawarin mo ako, ngunit ang mga kaba na ito ay inilagay mismo sa gilid ng libingan. Ang malamang ay walang magagandang bagay sa una, ginagamit upang itaboy ang mga mababang antas ng pagnanakaw. Malamang na hindi masyadong mahalaga ang mga ito. Ang matandang hal ay nagsasalita ng totoo, kadalasan ang mga bagay na inilabas sa bukas ay hindi masyadong mahalaga. Buksan mo na lang kung sasabihin ko sayo, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras. Matigas na sumigaw si Elder York, hindi naiintindihan ang mga bagay na ito. Lilipad na Maya, baka maaari kang magbukas ng dibdib. Ang mga bagay sa loob ay magiging iyo, hindi ng ahas na buksan ito ng matandang hal. May bulong-bulungan na ang mga mababaw na bagay na ito ay karaniwang ginagamit upang lokohin ang mga tanga. Ang pagbubukas nito ay magreresulta sa panganib. No way, akin na ang gamit ko. Agad na huminto si Elder York. Naiinis na talaga ang matandang hal kung hindi lang siya ang tagapagligtas ng lalaking ito, tatawagin na niya itong tulala. Napakamahal ng mga bagay na gusto niya, bakit nila ito ilalabas sa lantad ng ganito? Akala niya ba tulala ang arkitekto? Pagkatapos ay buksan mo ito, ang mga gamit sa loob ay magiging iyo, mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Ikaw. Si Elder York ay palaging naliligaw kay Terence, ang kanyang mukha ay namumula.
Hindi ba ito ay pagbubukas lamang ng isang dibdib? Lumapit si Terence at binuksan lang ito, hindi naman siya binalaan ng Jade. Pagbukas nito, may isang bungkus ng kayamanan at ginto sa loob, at iyon na iyon. Tiningnan ito ng matandang Hal at Elder York, at nawala ng interes ang kanilang mga mata. Dumating si Elder York para sa tatlong bagay, at ang tagong bahay na si York at ang common house na si York ay hindi nagkukulang sa pera, kaya hindi ito nakakaakit. Ang matandang Hal ay isang veteranong grave robber din, at ang mga alahas na ito ay sadyang hindi interesado sa kanya. Ang mga ito ay mga direktang bagay na may halaga sa pananalapi, ngunit sila ay sumasakop ng masyadong maraming espasyo at mahirap dalhin sa paligid. Ang isang magnanakaw sa antas ng Old Hal ay naglalayong mataas, mayroon lamang dalawang bagay na kinuha niya mula sa mga pagsalakay, at ang mga bagay na iyon ay nagkakahalaga ng higit pa. 1383. Matapos buksan ni Terence ang dibdib ng walang problema, naging mas kumpiyansa si Elder York. Lumakad siya at mabilis na binuksan ang iba pang mga dibdib, at napagtanto na lahat sila ay mga perlas at ginto. Medyo nakakadismaya, tama ka, tingnan natin ang iba pang mga display. Ang mga bagay na ito. Si Akira, gayunpaman, ay nakaturo sa kanila, labis na nakakaakit. Kung gusto mo sila, Flying Sparrow, kunin mo na lang silang lahat. Malinaw na walang pakialam si Old Hal sa bagay na ito, maaaring ibigay ang lahat kay Akira kung gusto niya, mas magsusumikap siya mamaya. Talaga. Tumigil si Akira, tuwang-tuwa. Mabilis siyang naglabas ng isang bag at inilagay ang lahat ng ginto at mga perla sa loob. Ito ay mas praktikal kaysa sa lahat ng mga sinaunang bagay na iyon, ang mga bagay na ito ay pera na minsang naibalik. Sa kanyang personalidad, mas gugustuhin niyang pagod na dalhin ang lahat ng bigat na ito kaysa hayaan ang pera. Bahagyang umawang ang bibig ni Terence, hindi makapagsalita. Tiyak na sakam sa pera ang Akira na ito, bagamat iniisip ito, ang mabibigat na bagay na ito ang tanging may uuwi niya, dahil ang iba pang mga bagay ay may napakaraming kapangyarihan na nakikipaglaban sa kanila. Sinimulan ni Akira na ipasok ang lahat, ang kanyang mga labi ay nakangiti hanggang sa kanyang tenga. Makakatulong ito sa orphanage na mapanatili ang sarili sa loob ng mahabang panahon, syempre matutuwa siya. Inilagay ni Akira ang lahat ng gamit sa dibdib at pumunta sa kabilang dibdib, ngunit nang mahawakan niya ang isang gintong bar sa dibdib, tumunog ang Jade ni Terence. Ang bakanting daanan sa likod nila ay biglang nagkaroon ng malaking bato at tahimik na lumitaw sa itaas ng Akira. Sa sandaling hinawakan niya ang gintong bar na iyon, bumagsak ang malaking bato ng may kaluskos, na nakatutok sa kanyang ulo. Mag-ingat! Sumigaw si Terence, naramdaman na ni Akira ang isang bagay sa ibabaw niya, at tumangalaw upang makita ang isang napakalaking bato na papalapit sa kanya. Nanlamig ang kaluluwa ni Akira sa sandaling iyon, kakakuha lang niya ng ginto para sa orphanage, napaka-positibong bagay iyon at ngayon kailangan niyang mamatay dito. Siya ay kaya ayaw. Kung tutuusin, talagang matalinong magnanakaw si Akira. Napatunayan din iyon ang kanyang pag-uugali sa libingan, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang nalulula na siya sa kanyang kasakiman. Maaaring siya ay hindi namamalaya na alerto nang makuha nila ang unang dibdib, ngunit dahan-dahan siyang nagsimulang mag-relax habang siya ay pumunta sa iba pang mga dibdib, at pagkakita sa iba na mabilis na lumipat ay naging dahilan upang siya ay magmadali. Ito ay isang malaking pagkakamali. Tumingin si Terence kay Akira na nakatitig sa malaking bato na parang tulala na hindi gumagalaw. Sumakay siya, sinunggaban siya, at tumakbo sa kabilang gilid. Bahagya niyang iniiwasan ang malaking bato nang bumagsak ito sa sahig na may napakalaking kalabog. Sinira ng malaking bato ang dibdib sa ilalim nito, pati na rin ang pagdadala ng maraming iba pang mga dibdib sa lupa kasama nito. Namatay sana ang isang tao sa ilalim nito. My God! Lumingon sa likod si Akira, nadurog ang kanyang bag sa ilalim ng bato, at nakaramdam siya ng matinding pananakit. Lahat ng pera, nawala. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa o hindi sa kanyang pag-uugali. Halos patay na siya, at iniisip niya pa rin ang pera. Hindi niya namamalayan na sinampal siya nito para magising. Ikaw, Akira, muntik ka nang mamatay at iniisip mo pa rin ang tungkol sa pera. Hindi mo ba hahayaang malaglag ang iyong mukha ng kasakiman? Sa dami mo ng kasanayan, ginagawa mo ang mga bagay na tulad nito. Mailigtas kita minsan, ngunit hindi kita mailigtas sa bawat oras. Ah!
Napasigaw si Akira mula sa sampal, dahil sa gulat ito ay dahil ang isa niyang kamay ay nasa dibdib niya. Bilang isang resulta, ang kanyang mga salita ay nasala, at siya ay napahiya at nagalit sa parehong oras, ang iyong kamay. Yung kamay ko. Kumurap-kurap si Terence, halatang galit pa rin, hindi nagre-react sa oras bagamat hindi niya namamalayan na ginalaw ang kanyang kamay bilang tugon. Yung kamay mo, pinipisil-pisil mo pa. Naiinis na si Akira. Tumalon siya palayo kay Terence, sina-take advantage mo ako. Natigilan si Terence at tumingin sa kanyang kamay, naalala ang sensasyon. Parang hinawakan niya ang dibdib niya. Seryoso, nangyari ba talaga iyon? Kailangan niyang gawin ang isang bagay na halos wala siyang pagkakataong gawin, at hindi niya ito namamalayan. Hindi ko napansin. Dahil sa emergency, sabi ni Terence, awkward kahit iyon ang totoo. Sinusubukan niyang iligtas si Akira, walang oras na nag-iisip kung dumampi ba ang kamay nito sa dibdib niya o hindi. Oh! Hindi rin tanga si Akira nang maalala niya ang nangyari, natauhan siya kaagad. Bagamat naramdaman niyang may nawala sa kanya pagkatapos nitong maramdaman ang pag-aalala niya, nagpapasalamat pa rin siya, salamat. Sige, Terena, mahinang sabi ni Terence at pumunta kina Elder York at Old Hal. Ang kanyang layunin ay ang mga tala, at hindi niya maaaring hayaang makatakas si Elder York sa kanila. Oh! Tumingin si Akira sa malaking bato, ayaw humiwalay, kahit alam niyang huli na ang lahat para doon. Bumantong hininga siya at nagpatuloy. Naglakad na rin si Julian, walang sinasabi wala itong kinalaman sa kanya. Si Amara naman ay medyo nakasimangot habang nakatingin sa dalawa nakakairita ang vibe na binibigay ng mga ito. Sa harap nila, tinitingnan nina Elder York at Old Hal ang mga gamit sa loob ng mga display mga antique ang mga ito, lahat ng mga ito ay pambihira at mataas ang presyo. Siyempre, ito ay kamag-anak lamang maaaring hindi sila gaanong halaga noon, at kaya sila ay inabandona sa panlabas na bilog ng libingan na ito. Bagaman, sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay naging tunay na mga antigo. Nanatiling nakatikom si Akira, pakiramdam niya ay nanlalabo pa rin siya pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nagliwanag ang mga mata niya, teka, ngayon lang ba siya tinawag sa pangalan niya? Ikaw Akira. Yun ba ang tawag niya sa kanya? 1384. Kilala kaya siya nito? Paano niya nalaman ang tunay niyang pangalan? Kung tutuusin, hindi pa niya ginamit ang tunay niyang pangalan sa industriya, palagi niyang ginagamit ang pangalan, Flying Sparrow. Bakit niya alam ang pangalan niya? Sa simula pa lang, pakiramdam na niya ay medyo pamilyar na siya, maaaring kaibigan niya ito sa totoong buhay. Pero Akira ba talaga ang tawag niya sa kanya? Hindi siya masyadong sigurado ito ay isang napakatinding sitwasyon kung tutuusin, naisip niya kaya ito. Hindi niya alam ngayon. Anong ginagawa mo, pasuray-suray? Akala mo alimango ka? Galit na galit si Amara, at ang Akira na ito ay naglalakad-lakad na parang maldita na alimango, na mas lalo siyang ginigipit, bilasan mo, kung hindi, kailangan kanyang iligtas muli. Oh! Tumingin si Akira sa kanya, nakaramdam ng mali. Lalaki mo ang gumagawa sa akin ng ganyan, okay. Bakit siya sinisisi niya? Pakiramdam niya ay nagalit si Amara dahil sa tila malabo ang relasyon nila ni Terence, at siya, bilang kanyang kapareha at lahat, ay nakaramdam ng inis. Bagaman, iyon ay isang tumpak na hula. Kanina lang siya halos madurog, at hindi pa rin nakaka-recover. Kung sa tingin mo ay mabagal siyang maglakad, buhatin mo siya. Kumunat ang noo ni Terence at tumingin kay Amara. Hindi ito masyadong inisip ni Terence, inakala lang niya na masama ang pakikitungo ni Amara sa kanya dahil isa itong magnanakaw at nagbabalak siyang arestuhin. Kinagat ni Amara ang kanyang mga labi, lalo pang naasar. Bakit? Bakit mas mabuti ang isang magnanakaw kaysa sa kanya, bakit hindi niya maigalaw ang kanyang puso? Oo, medyo pipi siya noon, pero mas kalmado na siya at composed ngayon. Seryoso ba siyang hindi pa rin kasing husay ng magnanakaw? Ibinuko ni Akira ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, ngunit huminto ang pagtingin kay Amara na galit na nagbubuntong hininga, kaya napabuntong hininga siya. Bakit parang hindi maganda ang pakikitungo ng lalaking magnanakaw sa kanya? Napagod kaya siya sa kanya, at sa halip ay sinimula na siyang tingnan. Sa isiping iyon, medyo nag-aalangan siya.
Senyales ba ito na kaya niyang palitan ang babaeng magnanakaw? Pero, kung talagang mabilis magsawa sa babae ang lalaking magnanakaw, paano pa kaya kung mamaya pa siya palitan? Kapag tumanda na siya at hindi na siya kasing ganda, ano kaya ang mangyayari sa orphanage? Hindi, kailangan muna niyang pag-usapan ito, kailangan niyang pag-isipan ito bago siya gumawa ng anuman. Ang lalaking magnanakaw ay maaaring interesado sa kanya ngayon, ngunit ito ay nag-aalala sa kinabukasan ng bahay ampunan. Naglakad ng kaunti si Akira, at nagbigay ng paumanhin kay Amara. Hindi alam ni Amara kung dapat ba siyang mainis o matuwa, parang wala siyang magawa pagdating sa babaeng ito. Hindi naman kasi niya nagawang hulihin siya kasama si Terence dito, kaya mabuti narito pa rin siya para hulihin ang mga grave robber. Pagkatapos ng nangyari kay Akira habang walang sinasabi sina Old Hal at Elder York, mas naging maingat silang dalawa. Casual lang silang tumingin sa mga antique at vase at lahat ng iyon, pinagtuunan ng pansin ang kanilang paligid. Lahat ng mga bagay dito ay mga antique lang, mahinang sabi ni Old Hal. Ang halaga ng mga bagay na ito ay hindi kalakihan, at ang mga ito ay mga kayamanan lamang na inilagay sa harapan upang makipag-usap sa mga tao. Ang kanilang mga presyo ay humigit kumulang ilang libo hanggang 10,000 marahil ay umabot sa marahil 200 engrandi na may pinakamamahal na presyo. Ang Old Hal ay talagang hindi interesado sa ganoong halaga ng pera. Ang isang bagay na hindi interesado si Old Hal ay natural na walang kinalaman kay Elder York, plus, siya ay pumupunta para sa kayamanan, hindi kayamanan. Ang kanyang layunin ay ang Chi Gathering Elixir at ang mga medikal na tala, pati na rin ang mga personal na tala ng Refinement Master. Ang isang bagay na kasing halaga nito ay natural na hindi ilalagay sa labas tulad nito sa isang pasilyo na nakapalibot sa core ng palasyo. Pero kahit ganon, chinek niya pa rin lahat ng pwede niyang tingnan kung may laman. Hindi ko makita ang mga bagay na gusto ko, pwede ninyong kunin kung gusto ninyo, mahinang sabi ni Elder York. Lumapit si Terence at tumingin din ng kaunti bago umalis. Hindi pa nakaka-recover si Akira mula sa kanyang nakaraang insidente, at natakot siya sa isa pang malaking bato na bumaba. Umiling siya at patuloy na sinundan si Terence. Sina Amara at Julian ay wala dito para pagnakawan ang libingan noong una, kaya wala itong kinalaman sa kanila. Ang grupo ay sumulong, at ang mga gilid ng pasilyo ay mayroon pa ring maraming mga treasure chest at display, ngunit ang grupo ay hindi interesado sa lahat. Maging si Akira ay hindi gaanong sakam, kumukuha lamang ng ilang mga alahas at ginto mula sa mga display habang patuloy na binibigyang pansin ang panganib. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa sa kanyang mga kilos. Hindi na gaanong gaaman si Akira, ngunit medyo matako pa rin siya. Kailangan niyang tulungan itong tumingin sa panganib gamit ang jade kung sakaling may mangyari. Sa di kalayuan, nakakita sila ng malaking bookshelf, at tumakbo si Elder York ng ilang hakbang. Interesado siya sa mga elixir at libro, at hindi sa iba pang bagay. Ito ay malinaw na interesado sa kanya. Mabilis ding lumakad si Terence, hindi pabayaan ni Elder York ang mga bagay na ito, at ganoon din sa kanya. Palagi niyang sinasamantala ang pagkakataong makipag-away kay Elder York para kapag dumating ang oras ng labanan, mas madali para sa kanya. Para naman kay Terence na agad na nag-follow up, nakita ni Elder York ang kanyang sarili na inis dahil dito ngunit wala siyang magagawa. Alam mismo ni Terence ang gamot, kaya't maaari niyang tingnan ang nilalaman ng halos simpleng sulyap. Ang mga ito ay lahat ng mga teksto tungkol sa medisina, at hindi sila ang uri na may pambihirang espesyal na kaalaman. Ang lahat ng ito ay karaniwang mga medikal na bota at mga tekstong sangkap. Maaari kang bumili ng mga kopya nito sa mga bookstore. Ang tunay na kahulugan ng bookshelf na ito, gayunpaman, ay isang pain para sa mga magnanakaw na hindi nakaranas. Hindi nila malalaman ang tungkol sa mga libro sa medisina at lahat ng iyon, kaya ang halaga ng bookshelf ay wala sa nilalaman ng mga libro. Ito ay nasa mga libro mismo. Ang mga ito ay mga antigo, at maaaring kolektahin. Sila ay talagang nagkakahalaga ng kaunti. Si Elder York ay walang ganitong kakayahan na mayroon si Terence, kaya kailangan niyang tingnan ang mga aklat ng mas seryoso upang makita kung may kailangan siya. 1385. Pagkatapos lamang makita kung gaano kalayo si Terence ay nag-atubili na ibinalik ni Elder York ang kanyang mga mata at sumunod.
Sa kanyang pananaw, si Terence ay isang taong maislan at maingat kung magpasya siyang wala sa lugar na ito ang kanyang hinahanap, walang saysay na manatili siya doon. Wala talaga siyang gaanong kaalaman pagdating sa bagay na ito, at ang lalaking magnanakaw ay mas propesyonal kaysa sa kanya. May pintong bato sa harap, dapat may daanan patungo sa pangunahing silid ng libingan pagkatapos natin itong buksan, ngunit maaaring mapanganib ito, sabi ni Oldhal habang pinasisinaw niya ang kanyang ilaw sa isang pinto na medyo malayo. Ang mga gamit dito sa pinto ay maliwanag na ginawa bilang paghahanda para sa mga normal na grave robbers. Ihanda mo ang aking asno, ito ay inihanda para sa mga patay na tao, tulad ng, mahinang sabi ni Terence, ang lumilipad na maya na batang babae ay halos madurush sa kamatayan, kasama ang ganitong uri ng pasukan sa libingan, isang higanting hukay na nahuhulog sa mga dulo ng lupa. Paano pa nga ba makakalabas ang mga normal na grave robbers? Tumigil ang matandang Hal, ngunit tumango. May katuturan si Terence, ang mga grave robber na sapat na ang cable para marating ang lugar na ito ay malamang na hindi mga normal na tao, wala talagang normal na grave robber. Ang mga bagay dito ay mga item lamang na nag-trigger ng mga bitag, at ang halaga ng mga item na ito ay hindi pa sapat na mabuti sa simula. Ang pintong bato ay kapareho ng dati, nakalock ang password, ngunit ang lahat ng mga gamit namin ay nag-ulo mula pa. Mahirap talagang lampasan, sabi ni Oldhal habang nakatingin sa batong pinto. Mayroon ka bang ideya, Elder York? Bakit ako? Sinabi ni Elder York, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na ito. Ang pagpunta mo rito ay walang naiambag, mga walang kwentang bagahe na paulit-ulit na humihingi ng ganito at ganyan, mahinang sabi ni Terence. Kung tama ako, ang code sa batong pintong ito ay dapat nakapareho ng dati, dahil ang mga master lang ang makakarating dito. Pagdating sa mga masters, ang mga normal na mekanismong tulad nito ay magtatagal lang at wala nang iba pa. Ang sinabi ni Terence ay isang haka-haka na nakita niya sa mga file ni Boji, bagaman ito ay may katuturan sa kanya. Oh! Kumurap-kurap ang matandang Hal, susubukan ko ito. Si matandang Hal ang nakabasag ng kodigo kanina, kaya naalala niya ito. Ginamit niya ang parehong mga hanay ng mga numero at pinahihit ang dial sa pintong bato, at sa lalong madaling panahon, isang katok ang narinig, at bumukas ang pinto. Tumingin ang matandang Hal kay Terence nang may paghanga, mukhang may karanasan na talaga ang lalaking magnanakaw na ito. Tama na, mag-ingat na lang tayo. Marami pang bitag dito, sabi ni Terence, habang nakatingin sa hallway. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may matinding pakiramdam ng panganib, ngunit hindi siya binalaan ng Jade. Nangangahulugan ito na ang panganib na ito ay hindi matrigger hanggat wala silang ginagawa. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan ay magiging lubhang mapanganib kung sila ay matrigger. Dahil sa sinabi ni Terence, napatigil si Elder York, na akmang hahakbang pasulong, habang nag-aalalang tumingin sa likod. Mauna kayong maglakad. Napagod na si Terence nang makita ang kanyang duwag na ugali. Talagang hindi pa niya nakilala ang isang practitioner na ganito kaduwag. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Terence, at naglakad siya pasulong. Ang pasilyo na ito ay malinaw na naiiba sa dati, at walang mga treasure chest o display rack tulad ng silid noon. Gayunpaman, may mga pinto sa pader na bato pagkatapos ng bawat dalawang hakbang. Ito ang pangunahing libingan. Ang dalawang silid dito ay ang mga lugar na imbakan para sa mga kayamanan na para sa libingan. Ang Panginoon ng libingan na ito ay malinaw na isang scholar, magkakaroon lamang ng mga kayamanan sa mga espasyo dito. Hindi ito libingan para sa isang emperador o anumang bagay, sabi ni Oldhal kay Elder York habang siya ay naglalakad. Ang mga bagay na gusto natin ay dapat nasa dalawang silid na ito ng kayamanan. Sige, buksan mo sila at tingnan mo. Tumango si Elder York at itinuro ang isa sa mga pinto. Walang password ang pintong ito, at mabubuksan kaagad, ngunit ayaw ni Elder York na may mangyari sa kanya, kaya natural na wala siyang gagawin sa kanyang sarili. Dahil sa pagkabalisa, itinulak ni matandang Hal ang pintong bato, ngunit walang nangyari, lahat ay nakahinga ng maluwag. Malaki ang laki ng mga treasure room, ngunit ang suit doon ay hindi talaga napuno ang spasier. Ang nag-iisang treasure rack na may ilang mga florera at bronze na kasangkapan. Ngunit ang mga bagay dito ay nagliwanag sa mga mata ni Akira at Oldhal. Mabilis na tumakbo ang matandang Hal upang tingnan ang mga gamit sa racks, isang matako at nakatulala na tingin sa kanyang mukha.
Ang mga bagay na ito ay dakilang kayamanan sa mga mata ng mga nakakaalam kung ano sila. Ang bronze na tool sa gamot na ito ay dapat na mula sa lumang panahon ng spring at autumn. Sabi ni Oldhal habang tinitingnan ang mga item na bighani, at saka, dapat ang mga ito ay ang mga gamit sa Royal Palace, may mga marka ang mga ito. Pera lang ang gusto ko. Sabi ni Akira habang tinitingnan ang mga gamit sa racks. Pupunta sila sa lahat ng bagay, ngunit wala silang gamit sa kanya. Ayaw mo ng alinman sa mga ito. Kumunat ang noo ni Oldhal. Napakaraming gamit doon, at hindi niya kayang dalhin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Nakapasok na sila sa libingan at hindi rin alam kung paano aalis, at hindi niya magagawang ilabas ang marami. Ang mga ito ay madaling marupok, pati na rin, kaya gusto lang niyang magsama ng mag-asawa. Ang gamot na iyon na nag-iisa, pagkatapos ng lahat, ay isang anti-gang may nakakabaliw na price tag kung ibabalik niya ito, madali siyang magiging 100,000,000. Hindi ko ito maibebenta kahit na kinuha ko pa rin, nagkibit-balikat si Akira. Sige, ang 10% na ipinangako ko sa iyo ay ibibigay sa iyo kahit na ano, bumantong hininga si Oldhal, na nagpa siya na huwag babalik sa kanyang sinabi. Ang lalaking magnanakaw na iyon ay hindi isang bata na maaari niyang kunin, at dagdag pa ni Akira ay pinatunayan ang kanyang halaga sa panahon ng kanilang pag-robbing. Buti na lang binayaran niya ang utang niya. Ang problema, paano sila aalis sa puntod? Ito ay hindi praktikal para sa kanila na bumalik sa paraan na sila ay dumating, pabayaan ang katotohanan na ang kisame ay sarado na. Kahit hindi pa, paano sila aakyat? Ang buong lagusan ay nabuo din ng hugis ng isang S, at ang ibabaw ay napakakinis, na walang anumang alitan. Maliban kung mayroon silang isang bagay na may mga katangian ng pagsipsip, hindi ito posible. Ang matandang hal ay hindi tulala kinuha lamang niya ang ilan sa mga bronze na kasangkapan sa gamot at iba pang katulad na mga bagay, na maingat na inilagay sa kanyang backpack. Iniwan niyang mag-isa ang lahat. 1386. Ang mga bagay na ito lamang ay maaaring makakuha sa kanya ng ilang daang milyon. Ang pagkuha nito ay talagang sulit kung siya ay makakalabas. Tiningnan ni Terence lahat ng kinuha ni Oldhal ay materyal na bagay. Magaling itong mangolekta, ngunit hindi sila praktikal. Hindi naman siya nag-practice ng medisina, kung tutuusin. Tapos na ako, paano naman kayo? Wala kayong gusto. Lumingon ang matandang hal kina Terence at Amara. Napagmasdan na ni Elder York ang lahat ng bagay, wala namang nakaka-interes sa kanya. Dagdag pa, hindi mahalaga sa kanya kung ang mga item ay may halaga ng pera. Talagang nakatutok si Terence sa isang partikular na hanay ng mga pilak na karayom mula noong pumasok siya. Siya ay nagpakita ng isang kalmado na mukha, ngunit ang kanyang puso ay talagang nabomba sa pagkabigla. Kung tama siya, ang set ng Silver Needle na iyon ay ang matagal nang nawala na 9 Foxy Needles. Ang 9 Foxy Needles ay isang bagay na nakita niya nang nagkataon sa isa sa mga medikal na libro. Sila ay mga mahimalang bagay na sinasabing makapagbabalik ng mga tao mula sa kamatayan. Ang mga karayom ng acupuncture na ginagamit sa kasalukuyan ay ginawa lahat batay sa 9 Foxy Needles. Kung talagang ganoon kalakas ang mga karayom o hindi, hindi alam ni Terence, ngunit totoo na matagal na silang nawala. Ang acupuncture ay isang bagay na naimbento noong sinaunang panahon nang nilikha ito ng isa sa 3 emperador, si Fushi. Kung ang siyam na Fushi na karayom na ito ay ang mga karayom na ginamit ni Fushi ay isang misteryo, ngunit ang mga tool na ito na lumalaban sa Diyos ay binanggit ng maraming beses sa mga sulat at teksto. Nakita ni Terence ang mga larawan ng mga karayom na ito, kaya naman nakilala niya ang mga ito. Hindi pa niya alam kung totoo nga ang mga ito, at maaari lamang niyang hilingin kay Old Linford ang kumpirmasyon. Dahil narito si Amara, ayaw niyang ilagay siya sa isang mahirap na lugar. Ang pagkuha nito sa bukas na ganoon ay magre-resulta sa paghiling niya sa kanya na ilabas ito mamaya, ayon sa kanyang personalidad. Kaya, nanahimik si Terence, at yumuko para bumulong kay General Wilson bago tumayo at umalis sa treasure room. Let's go? Kung wala dito, we should move on the next treasure room, na unang naglakad palabas si Terence. Sumunod din sina Amara at Julian, kasama sina Elder York, Oldhal, at Akira.
Si Wilson ay palaging naglalakad sa likod, kaya walang nakapansin sa kanya na kumukuha ng kahit ano kapag umalis sila. Ang ikalawang treasure room ay maliwanag na imbakan ng mga gamot at mga sangkap na panggamot. Pagpasok nila, sinalubong sila ng maayos na hanay ng mga kabinet ng gamot, na ang bawat drawer nito ay may marka at nilagyan ng mga pangalan at gamit ng gamot, maliwanag na bagay na madalas gamitin ng matandang master ng libingan. Habang papasok sila, kinuha ni Terence ang siyam na karayom ng Fushi mula sa Wilson na may makinis na paggalaw. Naiintindihan naman siya ni Wilson. Pagkapasok, sinimulan ni Elder York ang galit na hanapin ang chi-gathering elixir na hinahanap niya, na nagwawali sa mga kabinet. Hindi nag-alala si Terence sa mga chi-gathering elixirs, ngunit tumingin siya sa dalawang drawer ng gamot sa kanyang pagkabigo, walang gamot sa loob. Napagtanto siguro ng amo ng libingan na ang gamot ay mawawalan ng bisa, kaya hindi na niya ito inilagay doon. Ang tanging dahilan kung bakit nandito ang mga drawer ay dahil ito ang mga gamit niya noong nabubuhay pa siya, may attachment siya sa mga ito. Ang treasure room ay maliwanag na mas napuno kumpara sa nauna sa kanila, na ang mga dingding ay natatakpan ng mga kabinet at hanggang kisame ang taas. Ito ay marami para sa mga mata. Kinumpirma ni Terence na karamihan sa mga drawer ay walang laman bago siya tumigil. Iniisip niya na marahil ay narito ang bunga ng apoy na espirito, ngunit tila hindi na ito malamang. Habang hinahanap ni Elder York ang kanyang mga chi-gathering pills, hinanap ni Terence ang prutas. Buti na lang pinagpraktisan siya sa medisina, ang kanyang mga mata ay mas maganda kaysa kay Elder York. Nasa kalagitnaan pa lang ng unang cabinet si Elder York nang natapos na ni Terence ang dalawa sa kanila. Ang matandang Hal at Akira ay maliwanag na hindi masyadong interesado sa mga bagay na nasa harapan nila, at sina Amara at Julian, sa kabilang banda, ay tinulungan si Terence na maghanap ng prutas. Nandito na! Sigaw ni Amara habang nakaturo sa drawer. Saan? Walang kamalay-malay na tumalon si Elder York sa harap ni Amara, tinakot siya, nasaan ang chi-gathering elixir? Ano ang problema mo? Anong elixir? Ang tinutukoy ko ay isang halamang gamot. Hindi natuwa si Amara sa biglang pagsulpot ni Elder York. Tumingin si Elder York sa mga drawer, wala talagang chi-gathering pills. Nabigo, siya ay nanunuya at pumunta sa isang sulok, bagaman, sa kanyang kahinahinalang pag-iisip, walang paraan na siya ay umalis kaagad. Gusto niyang makita kung ano ang nahanap ni Amara. Bunga ng apoy na espiritu. Lalong bumilis ang paghinga ni Terence nang makita niya ang label sa drawer. Ito ay talagang umiral. At tila narito ito. Mabilis na lumapit si Terence at binuksan ang drawer. Ang ikinadismayan niya, gayunpaman, ay walang laman ang drawer, tulad ng ibang mga halamang gamot. Fu! Bamantong hininga si Terence, hindi naman siguro. Hindi alam ni Elder York kung para saan gusto ni Terence ang prutas na iyon, ngunit nang makitang walang laman ang drawer, nawalan siya ng interes at umalis para sa kanyang mga table tasks. Isinara ni Terence ang drawer, nabigo. Ito ay lampas sa inaasahan, gayunpaman, kaya pagkatapos na patatagin ang sarili ay pumunta siya at hinanap ang chi-gathering pill na sinasabi ni Elder York. Mabilis na huminto ang kanyang mga mata sa isang drawer na may nakasulat na chi-gathering pills, ngunit hindi pa napansin ni Elder York. Narito na ang mga bagay na hinahanap mo, lumapit si Terence at agad itong binuksan. Alam niya na ang lahat ng kanyang mga galaw ay sinusubaybayan ni Elder York, at walang paraan na makatakas siya ng kahit ano mula sa kanya sa ilalim ng kanyang mga mata. Kahit hindi niya sabihin sa kanya, pupunta pa rin siya dito at tatanungin siya tungkol dito, kaya baka matapos na niya iyon. Walang dahilan para makipag-away kay Elder York para sa pagtatago ng isang bagay tulad nito. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang atensyon sa paghahanap ng mga medikal na tala. Sa pagkakataong ito, talagang napuno ang drawer. Mayroong dalawang maliit na bote ng gamot, parehong kristal, na may tatak na chi-gathering pill. Lumapit din si Elder York, nakatingin sa dalawang bote sa loob ng drawer, isang matako na tingin sa kanyang mga mata. Ano ang iniisip niya? Narito na ang mga table tasks, tiningnan ko, may dalawang bote, na may tigi-isang tableta. Sa kasunduan namin, isa itong tableta bawat tao, kaya umiinom ako ng isa sa mga bote.
Dahil doon, inabot ni Terence ang isa pang bote. Tumigil ka. Pinigilan siya ni Elder York. 1387. Stop. Anong sinasabi mo? Inangat ni Terence ang kanyang ulo, matalim ang kanyang mga mata, babalik ka ba sa iyong salita? Mayroon pa ring iba pang mga gamot dito, tulad ng Chi Returning Elixirs at Toxin Cleansing Elixirs, maaaring mas kapaki-pakinabang sa iyo ang mga iyon. Ibigay mo sa akin itong 2 Chi Gathering Pill na ito, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iba paano sa palagay mo. Sabi ni Elder York habang itinuturo ang iba pang cabinet. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tumingin sa kanya si Terence, natulala, na pagkasunduan namin na kapag nakita namin ang mga Chi Gathering Elixir at medical notes, itatago ko ang isa kong may 2. Kapag nakita namin ang medical notes, gagawa rin ako ng kopya nito. Maliban doon, sinabi mo na wala kang ibang gusto sa libingan na ito, kaya maaari kong dalhin ito sa elixir. Ano ang gagawin mo? Iyan ay. Ang mukha ni Elder York ay hindi masyadong maganda. Tama si Terence, sinabi niya iyon ngunit iyon ay dahil sa akala niya ay magkakaroon lamang ng isang Chi Gathering Pill, hindi niya akalain na magkakaroon ng 2. Ngayon gusto niya pareho. Ang kanyang intensyon ay itago ang isa para sa kanyang sarili at ibigay ang isa kay House York. Isa siyang Earth Class, at maaaring maabot niya ang Earth Class late phase peak balang araw sa oras na iyon, magagamit niya ang elixir na ito at makapasok sa Sky Phase, pagkatapos ay masira niya ang mga rank sa nakatagong House York. Gayunpaman, kung mayroon lamang, kahit na siya ang nakatuklas nito, hindi niya magagamit ito, kailangan itong ibigay sa mga pangunahing miyembro ng tagong bahay na si York. Wala siyang karapatan. Ngunit, hindi ito binibigay ni Terence sa kanya, ginugulo ang kanyang mga plano. Earth Class siya, bakit ganito ang pakikipag-usap sa kanya ng isang mystic? Kahit na ang isang late phase peak na mystic ay sasabog ang kanyang puso kapag nakilala niya siya, ang Earth at mystic ay dalawang magkaibang mundo. Ngunit si Terence ay hindi natakot, at mayroon din siyang nakatagong card na siyang kanyang Chi Energy Bomb. Ito ang naging dahilan kung bakit siya naging maingat pagdating sa kanya. Maaari siyang mainess, ngunit hindi siya maaaring maging masyadong confrontational kay Terence ngayon. Kunin mo na lang ang mayroon ka, kung hindi dahil sa katotohanan ayaw kong makipag-away sa iyo hanggang kamatayan, hindi kita bibigyan ng kahit isang bote, sabi ni Terence habang inilalagay ang kanyang Chi Gathering Pill sa kanyang bulsa at iniwan ang isa para kay Elder York. Sumabog ang puso ni Elder York nang marinig niya ang mga salita, ngunit wala siyang magagawa. Habang nagbanta si Terence na lalaban hanggang kamatayan sa kanya, mas lalong hindi niya gustong mainess siya, lalo na sa lahat ng pinsalang mayroon siya ngayon. Nasaktan ang kanang braso, nasaktan ang magkabilang binti, at higit sa lahat, nasaktan din ang pondiya niya. Sa dami ng pinsalang ito, hindi niya magagarantiya na mananalo siya sa laban kay Terence. Ito ang naging dahilan kung bakit siya naging defensive. Kinuha ni Elder York ang maliit na bote sa drawer at itinikom ang kanyang panga, kung gayon ang lahat ng iba pang elixir ay akin na. Huwag mo akong piliting bombahin ka hanggang mamatay, mahinang sabi ni Terence. Ikaw. Umatras si Elder York sa pangungusap na iyon ng mag-isa. Tumagal ito hanggang sa muli siyang nagsalita, hindi ako makikipagtalo sa iyo dahil nasugatan ako. Ngunit huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Naisip ni Elder York sa kanyang sarili na hindi na magtatagal si Terence pagkatapos niyang gumaling pagkaraan ng ilang araw, kukunin na lang niya ito sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Mabilis na lumipat si Terence sa kabilang kabinet at binuksan ang lahat ng may label na gamot. Karamihan sa kanila ay walang laman, gayunpaman, na ang ilan lamang sa kanila ay may hawak na kahit ano. Ang mga may laman ay mayroong Chi Returning Elixir, gamot sa pinsala, tubig na pangpawala ng sakit, at tableta sa pagpapahaba ng buhay. Ang apat na ito ay sobrang normal na elixir, na ang Chi na bumabalik na elixir lamang ang nauuri sa antas ng elixir. Nangangahulugan ito na maaari lamang silang pinuhin ng mga taong may antas ng elixir refiner.
Ang iba pang bagay tulad ng pangpawala ng sakit na tubig at gamot sa pinsala at life extension elixir sa kabilang banda, ay ang uri ng bagay na mapaparami lang ni Terence kung alam niya ang recipe, at pagbutihin pa ito at kontrolin ang gastos. Ngunit ang chi-returning pill ay hindi gaanong nagamit kay Terence. Narinig na niya dati ang pangkalahatang ideya ng tableta. Ginamit ito upang mabawi ang ilang lakas sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi ito maaaring gamitin ng tuloy-tuloy. Ang mga maiikling agwat ay hindi epektibo. Mayroon din si Terence ng Jade Space, kaya walang magagawa ang elixir na ito para sa kanya. Inilabas niya ang lahat mula sa mga drawer at pinalamanan ang lahat kay Akira. Para sa iyo ang lahat, kunin mo sila. Sa iyong mababang dami ng kasanayan at ang dami mong beses na lumabas sa mga mapanganib na pakikipagsapalaran, mapaghamong mga tao dito at doon, mas mabuti kung may dala kang gamot. Ibinibigay mo lahat sa akin. Natigilan si Akira. Lahat ito ay magandang bagay. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba masyadong maganda ang pakikitungo sa kanya ng lalaking ito? May nararamdaman ba talaga siya para sa kanya? Low amount of skill. Oo, she's supposed so, at least parang hindi siya ka-level ng lalaking magnanakaw. Siya ay isang mystic. Kung tutuusin, mas malakas kaysa sa kanyang shifu. Ito ay isang bagay na pinapangarap lang ni Akira. Pero, naghahamon ng mga tao dito at doon. Hindi niya ginawa iyon. Kailan niya hinamon ang sinuman? Parang minsan lang niya ginawa iyon, isang beses lang, nang ininsulto siya ni Terence, tumayo siya para hamanin siya. Pero paano nalaman itong lalaking magnanakaw? Hindi naman siya si Terence, di ba? Mabilis na pinunasan ni Akira ang mapangahas na pag-iisip na iyon kasabay ng pag-iling. Paano naging posible iyon? Si Terence ay hindi kailanman pupunta rito bilang isang kakaibang grave robber, hindi ba't napakatagal? At saka, napakahusay ng pakikitungo niya sa kanya. Mas masama ang pakikitungo ni Terence sa kanya. Paano sila naging iisang tao? Imposible sa sobrang kasuklam-suklam ni Terence, isang insulto sa kabaitang ipinakita sa kanya ng lalaking magnanakaw. Bago pumasok sa libingan, ang lalaking magnanakaw ay nagmamalasakit na sa kanya sa puntod. Pinuprotektahan niya ito ng maraming beses, pati na rin siya ay isang mahusay na tao. Paano siya magiging kaparehong tao ng dakilang haltak na iyon na si Terence? Ang mga iniisip ni Akira ay malamang na maasar kay Terence. Kapag narinig niya ito, ang pagsuot lang ng maskara ay nagiging ibang tao na siya. What the hell? Kunin mo na. Huwag ka nang mag-grave-robbing sa susunod, masyadong delikado, mataimtim na sabi ni Terence habang pinapaalalahanan siya. Kung wala siya sa pagkakataong ito, tapos na si Akira. Okay. Tumanggo si Akira, naalala ang mga salitang ito. Totoo, ito ay masyadong mapanganib. Nakaramdam pa rin siya ng takot pagkatapos mag-isip kung hindi dahil sa buong panahon na pinuprotektahan siya ng lalaking magnanakaw, siguradong patay na siya. Gusto pa nga ng matandang hal na iyon na gamitin siya bilang kumpe ng kanya, na asar lang siya nito. Ang lalaking iyon ay mas masahol pa kaysa kay Terence. Si Amara ay maaari lamang magpanggap na hindi niya nakita ang ginawa ni Terence. Kung ano ang kinuha niya ay hindi mahalagang bagay, gayon pa man. Tiyak na pipigilan niya siya kung kinuha niya ang mga sinaunang bagay. 1388. Nang makitang binigay ni Terence ang lahat ng gamot kay Akira, walang naramdaman si Elder York kundi pagkadismaya. Pero wala siyang masabi with AM, tumalikod siya at lumabas ng treasure room, tumingin sa labas. Masayang iningatan ni Akira ang lahat ng ibinigay sa kanya ni Terence, at sumama sa kanya sa susunod na silid. Binuksan ng matandang hal ang pinto ng treasure room, at unang pumasok si Elder York. Ito ay isang silid na puno ng mga sinaunang bookshelf, na may maraming sinaunang mga teksto at mga sinulat. Pumasok si Terence at tumingin-tingin. Maliban sa mga librong panggamot, mayroon ding mga bagay tungkol sa botany, na maliwanag na ginagamit para sa pananaliksik ng halamang gamot. Nang makita ang study room, isang excited na tingin ang lumitaw sa mukha ni Elder York. Tila ang hinahanap niya ay nandito. Nakuha na ng matandang hal ang mga bagay na gusto niya. Ang pagpasok dito ay para lang makasama sila. Ang gusto niyang malaman ngayon, gayon pa man, ay kung paano sila makakalabas sa libingan.
Siguradong hindi uobra ang daan mula kanina, hindi talaga posible ang pag-akyat sa bagay na iyon. Ang patayong taas ay hindi nakakatakot, ngunit sa mga kurba at lahat ng makinis na lagusan, imposibleng umakyat ng walang mga kagamitan. Maaari lamang niyang itoon ang kanyang atensyon sa paghahanap ng iba pang mga labasan, ngunit hindi sila madaling mahanap. Sa ngayon, ang tanging pag-asa niya ay sina Akira at Terence dito, sila ang mas magaling, kasama siya mismo, na may karanasan. Si Elder York. Isang duwag at mapagmataas na lalaking tulad niya ay walang maitutulong. Nagsimulang maglakad-lakad si Elder York sa mga bookshelf pagkatapos pumasok, ngunit sa kanyang kawalan ng kakayahan ay napakaraming libro, halos sa puntong takutin siya. Maaaring mayroong 10,000 libong mga libro doon, o hindi bababa sa ilang libo, lahat ay pinagsama-sama. Namilog ito sa mga mata ni Elder York. Nang makita ang mga libro ng gamot, isa-isa, sumimangot si Elder York paano niya mahahanap ang gusto niya. Halika, tulungan mo akong maghanap. Kapag nahanap natin ito, bibigyan kita ng kopya. Sabi ni Elder York, nag-iisip tungkol dito bago bumaling kay Terence. Mas magiging madali kung magkatrabaho sila, at kailangan niyang bigyan siya ng ilang insentibo ngayon para ma-motivate siya. Bagaman, hindi niya naintindihan para saan ba gusto ni Terence ang mga talang medikal. Hindi ba siya isang grave robber lang? Napakaraming librong medikal dito, at gusto lang niya ang mga medikal na tala na iyon, hindi ba ito laban sa kanya? Si Terence ay hindi nagmamadali sa anumang bagay, o pumunta sa mga istant. Ang mga bagay tulad ng mga medikal na tala ay iba sa mga tekstong ito ng doktor. Ito ay mas katulad ng isang journal, kadalasang pinag-uusapan kung anong pasyente ang gumaling ngayon, o kung ano ang inaasahan ng mga pasyente bukas. Ito ay isang bagay na kasama mo, hindi isang bagay na inimbak mo sa isang library. Marahil ay wala dito, walang kabuluhan, mahinang sabi ni Terence, ang mga bagay dito ay gawa ng mga sikat na doktor, ngunit ang mga medikal na tala ay isang personal na bagay. Malamang na nakalagay ito kasama ng iba pang pang-araw-araw na personal na mga bagay ni Li Ju. Kung tama ako, dapat ay nasa huling stone room ito. Oh! Dun tayo sa huling kwarto. Sabi ni Elder York pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Tumango siya, iniisip na may katuturan ang sinabi ni Terence. Ang iba ay hindi interesado sa mga sinaunang teksto, at bagamat nakakalungkot na iwanan ang mahahalagang aklat na ito, ang ilan sa mga ito ay nawala na sa mundo, hindi ito pinansin ni Terence. Ang matandang Linford ay may mas malaking dami ng mga libro sa kanyang bahay, nasa kanya talaga ang lahat. Umalis muna si Terence sa treasure room, at pumunta muna sa pintong bato. Ito ang huling pinto, hindi bababasa, ito ang huling pinto ng 100 metrong landas na ito. Kahit saan pa sa landas ay mayroon lamang mga pader na bato, kahit na ang tanging pinagmumula ng liwanag na dala nila ay ang flashlight, kaya hindi pa nila matiyak ang sitwasyon. Ngunit nang marating nila ang pintong bato, hindi inabot ni Terence ang pinto. Ang kanyang jade ay nagbigay sa kanya ng mahinang babala, at nang malapit na siya sa pinto, nagsimula itong maging mas matindi. Kaya't wala siyang nagawa at nakatayo lang doon, naghihintay na dumating si Elder York. Bakit hindi ka pumasok? Napakurap si Elder York. Naghihintay para sa iyo, o kung hindi ay patuloy kang tahol tungkol sa akin na nagnanakaw muli ng mga bagay-bagay, mahinang sabi ni Terence. Gusto mo lang manggopya ng medical notes para mapunta ka sa magandang side ko, ha? Malamig at buong pagmamalaki ni Elder York. With that, tinulak niya ang pinto at pumasok. Ngunit sa sandaling pagpasok niya, isang sigaw ng sakit ang sumigaw, ang aking mga mata. Ang aking mga mata, ito ay masama. May lason sa silid. Nakatayo sa harap ng pinto, susundan sana siya ng matandang hal papasok, ngunit napahinto siya sa oras. Talagang may panganib dito, at nasanay na rin sila sa kaligtasan. Kahit si Elder York ay nasaktan. Lalaking magnanakaw, naglakas loob kang ilagay ako dito. Ginamit mo ako bilang kumpay ng kanyan. Si Elder York ay nagngangalit habang siya ay sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay ganap na nanlalabo at hindi gumagalaw. Malamang, may mali.
Ang kanang mata ay ang tanging normal na mata. Malamig na ngumiti si Terence habang nakatingin sa kanya. No shit, syempre ginamit niya siya as cannon fodder. Sa kasamaang palad, gayunpaman, si Elder York ay nawalan lamang ng isang mata, at hindi tuluyang nabulag. Nakatulong nga ito sa kanya, pero hindi talaga sapat kung mag-aaway silang dalawa. Gumamit ka ng kanyen. Seryoso ka ba ngayon? Ikaw ang pumasok, anong kinalaman nito sa akin? Hindi ako ang dam architect. Malamig na tumikim si Terence, napaalala ko na sa lahat na maaaring may panganib pa rito, bakit mo ako sinisisi kung ikaw ang hindi nag-iingat? Iyan ay. Nawala ng masabi si Elder York. Tama siya ang pabaya, hindi niya masisisi ang sinuman. Binalaan sila ni Terence na maaaring may panganib pa rin dito, kaya lang ibinaba niya ang kanyang bantay pagkatapos ng kawalang kaganapan ng mga treasure room. Elder York, ang mata mo. Sa loob. Sabi ng matandang Hal, nag-aalala. May laso na fog dito, kung hindi dahil sa reflex ko, nasira din ang kabilang mata ko. Asar na sabi ni Elder York. Karapat-dapat ka. Palagi mong sinisingil ang ulo sa mga silid, na para bang kukunin ng iba ang iyong mga gamit, nanunuyang sabi ni Terence, papasok ka ba o hindi? Dahil doon, hindi niya pinansin si Elder York at nilampasan siya, papasok mismo sa silid. Nalikha lamang ang hamog sa sandaling nabuksan ang pinto, at nawala ito sa oras na pumasok si Terence. Ang jade ni Terence ay tumigil sa pag-ring. 1389. Natakot si Elder York na pumasok sa simula ngunit pagkatapos na tingnan si Terence na naglalakad papasok ng walang pakialam sa mundo na parang walang pakialam sa kanya, sa huli ay sumunod siya sa likuran niya. Gayunpaman, labis siyang nadismaya dahil sa misyon na ito, namatay siya ng walang mga inapo at ngayon kahit isang mata, napakalaking kawalan. Ang mga sugat sa kanyang mga kamay at binti ay madaling mabawi ngunit kapag ang kanyang mga testicle ay nabutas at ang kanyang mata ay nabulag, wala nang paraan upang maibalik ang mga bagay. Sa kwartong batong ito, walang kakaiba dito para itong isang normal na silid na may kama, mesa, aparador at ilang mga pangunahing bilihin, parang normal na kwarto. Kung tama ang palagay ni Terence, ang mga naunang silid at ang batong silid na ito ay itinayo ayon sa bahay ng may-ari. Ang mga kasangkapan at mga gamit sa loob ay pare-pareho, si Lijo ay walang mga inapo at alagad, siya ay nag-iisa sa buong buhay niya ngunit bilang isang doktor, hindi mabilang na buhay ang kanyang nailigtas. Naturally, ang mga taong ito ay sapat na nagpapasalamat upang itayo sa kanya ang libingan na ito. Sa silid, mayroong isang linya ng nakasulat sa dingding, ang mga taong mula sa karaniwang larangan ay maaaring mailigtas, ngunit hindi ang mga pumasok mula sa bubong. Mapait na ngumiti si Terence matapos basahin ang linya ng pagkakasulat. Marahil, ang bitag na iyon ay idinisenyo upang parusahan ang mga taong nagmumula sa bubong ang mga magnanakaw. Nandoon na ang bitag na ito noong nabubuhay pa si Julie nang dumalaw ang mga kaibigan niya, kaya natural, alam nilang gamutin ang lason ngunit maparusahan lamang ang mga pumasok mula sa bubong. Nanginginig si Elder York nang mabasa niya ang linya ngunit patay na ang may-ari ng libingan, hindi niya ito magawang makipag-ayos, paano siya makikipagtalo sa isang patay na tao. Mabilis na nilingon ni Terence ang silid, ang kanyang titig ay dumapo sa maliit na kahon sa tabi ng kama. Natuwa siyang makita ito dahil parang kapareho ito ng sa kanyang isang matanda. Ang kanyang matanda ay may maliit na kahon sa tabi ng kanyang kama, sa loob ng kahon ay naglalaman ng maraming karaniwang ginagamit na mga bagay tulad ng papel, lapis at baso. Siyempre may mga medical notes din ang matanda at laging nakalagay sa maliit na kahon. Kaya't walang anumang pagkaantala, pumunta agad si Terence sa gilid ng kama at binuksan ang kahon. Gaya ng inaasahan, may 2 libro sa kahon na may ilang karaniwang bagay. Noong sinaunang panahon, ang papel, tinta at panulat ay hindi kasing advanced ng mga modernong panahon, kaya hindi sila natagpuan sa kahon. Sa loob ng maliit na kahon ay naglalaman ng 2 libro, isang makapal at isang manipis. Ang kapal naman ng medical notes. Puno ng pananabik ang mukha ni Terence. Ang mga medikal na tala, sa wakas ay natagpuan niya ito, dapat mayroong ilang impormasyon tungkol sa prutas na espiritu ng apoy.
Ang tanging layunin niya sa raid na ito ay hanapin ang mga medikal na tala ni Lijo at ngayong natagpuan na niya ito paanong hindi siya masasabik tungkol dito. Trixie, nagkaroon na ng ilang mga pahiwatig ngayon. Naramdaman ni Terence ang pagnanais na magdiwang, kahit na ang isang taong kasing kalma ni Terence ay hindi maaaring pigilan ang lahat ng nasasabik ang kanyang katawan ay nagsimul manginig ng kaunti. Gayunpaman, upang itago ang kanyang emosyon sa publiko, pinigilan niya ang pagnanasa na gumawa ng higit pa. Samantala, ang manipis na libro ay nagpagulat kay Terence, personal na mga tala. Ano ito? Si Elder York, sa kabilang banda, ay sinubukang agawin ang dalawang libro mula kay Terence nang makita niyang hawak-hawak ito ni Terence. Kahit na si Elder York ay isang Earth-class master, ang liksi at bilis ni Terence ay mas mabilis kaysa sa kanya at pinagmamasdan din niya ang paggalaw ni Elder York kahit na tumitingin sa kahon. Ito ay isang mahalagang tala na sinusubukan niyang makuha pagkatapos ng lahat, paanong hindi niya malalaman na aagawin ito ni Elder York mula sa kanya. Ano? Sinusubukang agawin ito. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos kong gumawa ng kopya, mahinang sabi ni Terence. Ano pa ang ibang libro sa kamay mo? Ipakita mo sa akin. Nawalan ng interes si Elder York sa mga medikal na tala matapos ang kanyang tingin ay tumigil sa mga tala sa kamay ni Terence. Ito ay ang mga personal na tala, pagkatapos ng lahat. Para kay Elder York, ang mga medikal na tala ay isang bonus na item lamang. Nais ni House York na maghanap ng ilang kaalaman sa alchemy mula sa mga talang medikal ngunit dahil ang mga personal na tala ay nakatayo doon sa kanyang harapan, ang mga talang medikal ay agad na naging walang silbi. Kung tungkol sa nakasulat sa mga medikal na tala, si Elder York at ang mga tao mula sa House York ay wala nang pakialam. Personal na tala lang ito, hindi ito isang bagay na hinahanap mo, ano ang silbi ng pagtingin dito? Hindi nilayo ni Terence na ibigay ang mga tala kay Elder York. Sa katunayan, kahit si Terence mismo ay nabigla nang makita niya ang libro. Ipinaliwanag ni Elder York ang mga benepisyo ng alchemy at kung gaano kahalaga ang isang alchemist at ang bentahe ng pagkakaroon nito. Paanong walang interes si Terence sa mga tala pagkatapos makinig sa kanyang paliwanag? Dahil may mga personal na tala tungkol sa pagpipino at lahat sa kanyang kamay, paano niya ito maibibigay kay Elder York ng ganito? Talagang hanggal si Terence kung hindi niya susubukang kunin ang mga personal na tala para sa kanya. Imposibleng ibigay kay Elder York ang mga tala, sa karamihan ay magsisimula siya ng digmaan kay Elder York, ngunit si Terence ay handa para doon, hindi siya natakot. Huminga ng malamig na hangin si Elder York hindi siya makapaniwala na may mga personal na tala talaga. Noong una, simple lang ang plano ni Elder York pagkatapos makapasok sa libingan, gagamitin niya ang chi gathering pill at medical notes bilang mga decoy habang nagpaplanong lihim na nakawin ang mga personal na tala kapag ito ay natagpuan at walang makakapansin. Ipinapalagay niya na bilang isang Earth-class master, hindi ito mahirap na gawain ngunit sino ang nakakaalam na ang libingan ay mapanganib ito ay wala sa kanyang ligaw na imahinasyon. Bukod dito, pakiramdam niya ay hinihila siya ng ilong ni Terence sa lahat ng oras na ito. Si Terence ang nakakita sa lahat ng mga item na ito na hinahanap niya, imposibleng mahanap ang mga item na ito mismo. Minamaliit ni Elder York ang mga bitag at mekanismo ng libingan at pinalaki ang kanyang lakas sa lupa, pinagsisihan niya ang kanyang desisyon. Kung alam niyang may mangyayaring ganito, sasabihin na lang sana niya kay Terence ang lahat at walang itatago sa kanya. Hindi na sana niya pagdaanan ang lahat ng problemang ito at ngayon, hindi payag si Terence na ibigay sa kanya ang mga tala at wala siyang magagawa, sino ang dapat sisihin kundi siya sa hindi pagsasabi ng totoo sa simula. Hindi mapigilan ni Elder York ang pag-agaw ng mga tala ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na gawin iyon. Una, nasa libingan pa sila, ang pakikipaglaban kay Terence ngayon ay hindi masyadong kumikita sa kanya. Para matagumpay niyang makaalis sa puntod, kailangan niya ang tulong ng lalaking magnanakaw. Sino ang nakakaalam kung si Terence ay mamamatay o masasaktan pagkatapos ng isang tama at pagkatapos ay wala na silang paraan para makalabas. Pangalawa, pinipigilan siya ng mga sugat ni Elder York kaya hindi ito ang magandang panahon para harapin si Terence ngayon.
Hindi niya magagarantiya na matatalo niya si Terence at baka mapatay pa siya ni Terence gamit ang kanyang chi bomb, hindi ito katumbas ng halaga. Kaya lang napigilan ni Elder York ang kanyang galit habang nakatitig kay Terence, "Bata, bakit hindi ako makipag-deal sa iyo?" "Anong deal?" Gulat na sabi ni Terence. Hindi niya alam kung anong klaseng pakikitungo ang naiisip ng tandang duwag na ito. "You can have the medical notes all to yourself." Ayaw na ni Elder, "pero yung personal na notes sa kamay mo, pwede mo bang ibigay sa akin?" Nagpatuloy si Elder York, "Ibilang mo ito bilang ipinagpalit ang aking mga medikal na tala para sa iyong mga personal na tala." Si Terence ay natakot sa kasunduan ni Elder York, siya ay hindi makapagsalita. Ang Elder York na ito ay talagang isang uri, talagang nasasabi niya ang anumang gusto niya nang hindi pinoproseso ang mga ito. Anong uri ng mababang antas ng kalakalan ito? Talagang namangha si Terence, nalaglag ang panga niya sa sahig. 1390. "Kuya York, pwede bang wag ka na magkwento ng bagay na walang utak? Bakit kailangan ko lahat ng medical notes para sa sarili ko? Pwede ko namang kopyahin at ibigay sa iyo, pareho lang. Sa personal notes, hindi mo man lang binanggit last time, sa anong dahilan kailangan kong ibigay sa iyo?" Tiningnan ni Terence si Elder York nang may paghamak. "Lalaking magnanakaw, huwag mo akong pilitin." Kumuyam ang ngipin ni Elder York habang nakatingin kay Terence. "Pilitin mo. Tinanong kita noon at sinabi mo na 2 item lang ang pinunta mo. Nagkasundo tayo, babalik ka ba sa sinabi mo?" Ginaya ni Terence si Elder York, "Senior, huwag mo akong pilitin." "Ikaw," ibinuka ni Elder York ang kanyang bibig habang nakatitig kay Terence ngunit wala siyang magawa laban sa kanya. "Ako." Tumingin muli si Terence kay Elder York, "Kukunin ko muna ang mga medikal na tala, sino ang nakakaalam kung tatakas ka kasama ang mga tala at hindi na babalik?" Kahit ano." Huminga ng malalim si Elder York at tahimik na nilunok ang kanyang galit, nagpasya siyang huwag makipagtalo sa kanya ngayon, maaari niya itong patayin anumang oras, hindi pa huli ang lahat para agawin muli ang mga gamit pagkatapos makalabas sa libingan at gumaling mula sa kanyang mga sugat. Tinitimbang niya ang panganib ng pagsabog ni Terence at ang gantimpala ng pagkakaroon ng chi gathering pill ni Terence, mga medikal na tala at mga personal na tala. Kahit na siya ay saktan ni Terence, naniniwala siya na si Terence ay lalabas na mas masasaktan kaysa sa kanya. Posibleng hindi man lang niya makayanan ang pagsabog at mamatay. Hanggat kaya niya ang isang hit na iyon, ang mga gamot ni Akira ay magiging kanyang pag-aari at walang limitasyong kaluwalhatian at kredito ang ipapataw sa kanya kapag bumalik siya sa House York. Mula sa kanyang pananaw, isang malaking karangalan ang makabalik sa House York na may dalang chi gathering pill, mga medikal na tala at mga personal na tala. Ang pagbabalik sa isa sa kanila ay isa ng kapaki-pakinabang na paglalakbay, ngunit ang pagkuha ng 3 sa kanila ay talagang nakakabaliw. Higit pa rito, hindi nalaman ni House York na pinaplano niyang magtabi ng isang chi gathering pill para sa kanyang sarili. Matapos masira ang klase sa kalangitan, ang kahihiyan na natanggap niya ngayon ay magiging wala. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, kinumpirma ni Elder York ang kanyang desisyon. "Lalaking magnanakaw, ito lang ba ang gusto mo?" Tiningnan ng matandang Hal si Terence na may kaina-hinalang mga mata, hindi niya maintindihan kung bakit siya lalaban kay Elder York sa anumang paraan. Napakaraming kayamanan sa libingan, ano ang silbi ng pagkuha ng mga personal at medikal na tala? Wala pa siyang narinig na mag-asawang magnanakaw na interesado sa mga bagay na ito. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na dapat pakialaman ng matandang Hal, lalo na pagkatapos malaman na si Terence ay isang Mystic Class Master. Hindi na siya nang ahas na magkomento pa. "Wala pa akong interes sa ibang mga bagay," mahinang sabi ni Terence, "mas mabuting huwag kang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong, isipin mo ang sarili mong negosyo." Nagulat ang matandang Hal ngunit tumango pa rin. He smiled bitterly inside. Why he asked something this stupid? Sarili niyang bibig lang ang masisisi niya. Halatang ayaw ni Terence na pag-usapan ito at wala man lang itong kinalaman sa kanya, maswerte na siyang buhay at lahat. Naalala niya na patay na lahat sina Old Ken, Old Hogan, at James, parehong pinatay niya at ang isa ay kinain ng hayop.
Naniniwala siya na hindi na niya may pagpapatuloy ang pagsalakay sa puntod pagkatapos ng lahat ng nangyari. Bagamat makatwiran ang pagpatay kay Old Hogan, naging inosente si Old Ken. Hindi siya karapat-dapat na mamatay. Kung walang nakakaalam kung ano ang kanyang ginawa, maaari pa rin siyang manatili sa propesyon, ngunit ang mag-asawa at ang babaeng Maya ay nasaksihan ang lahat. Hindi naman niya pwedeng ikulong na lang sila ng tuluyan, di ba? Napagpasyahan ng matandang Hal na kailangan niyang baguhin ang kanyang propesyon pagkatapos makalabas ng ligtas sa libingan. Kung ganoon nga, maghanap tayo ng daan palabas, ayaw na ni Akira na manatili pa sa puntod, may libingan, pupunta ba tayo? Hindi ako pupunta, duda ako na may anumang gusto tayo doon at medyo mapanganib at lahat. Umalis na tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, umiling ang matandang Hal ayaw na niyang masangkot pa sa mga panganib pagkatapos makakuha ng napakaraming bihirang kayamanan. Lahat ng kailangan ko ay nasa lalaking magnanakaw kaya natural, hindi ko nais na gawin iyon. Ngumuso si Elder York. Nawala na siya ng mata, napakalaking kawalan. Hanapin ang labasan, malamang na hindi na gumagana ang pasukan, natupad na ang layunin ni Terence kaya hindi na niya ito pinansin. Sa totoo lang, gusto ni Terence na bisitahin ang burial chamber para tingnan. Kung tutuusin, binanggit nga ng kanyang matanda na si Lijo ay maaaring nagmamay-ari pa nga ng mga lihim na makapangyarihang kayamanan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang nararamdaman o nakikitang espesyal sa daan. Si Elder Jiao ay sensitibo sa mga kayamanan kaya kung ang kayamanan ay nasa paligid, dapat ay naramdaman niya ito ngunit wala pa ring sumilip sa kanyang interes hanggang ngayon. Saan ang exit? Jiao or George? Saan ang exit? Mapait na ngumiti si Akira, ngayon, sundan na lang natin ang hallway at tingnan kung ano ang nasa harapan natin. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon at lumabas ng silid. Pero habang naglalakad sila, may mga pinto na nakikita. Parang sa puntod na ito ay apat lang ang silid si Lijo ay hindi talaga namumuhay sa karangyan noong siya ay nabubuhay pa. Pero natural lang, laging low profile si Lijo, kung hindi siya mag-iisa sa buong buhay niya, walang anak o asawa. Kung siya ay isang sakam na tao, nakuha niya ang kanyang sarili ng isang grupo ng mga asawa at hindi na sana nanatili sa libingan na ito at iniwan ang lahat. Matapos maglakad ng 3 o 4 na raang metro, narating nila ang dulo ng pasilyo. Ang libingan na ito ay hindi itinayo para maging komplikado at kaya ang pinakamaraming problema sa pagwawasak ng utak ay nasa itaas ng puntod. 2 pintong binato ang nakatayo sa harapan nila, magkatulad ang mga pinto ngunit medyo magkaiba rin parehong may iba't ibang disenyo na ginawa sa mga ito na may mga Klotski puzzle sa gitna ng mga ito. Nasaan ito? Anong meron sa 2 pinto? Tumingin si Elder York sa mga pintuan at nagtanong. Elder York, natatakot ako na baka ito na ang maalamat na pinto ng buhay at kamatayan. Naging seryoso ang ekspresyon ng matandang Hal habang nagsasalita, ayon sa aking karanasan, kung tatawid tayo sa pintuan ng buhay makakaalis tayo sa libingan na ito ng ligtas ngunit kung papasok tayo sa pintuan ng kamatayan, makikita natin ang puntod ng may-ari ng libingan at mananatili sa piling ng mga patay magpakailanman. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Ituloy mo na lang ang buhay, mga hanggal lang ang pipili ng pintuan ng kamatayan. Naiinip na sinabi ni Elder York, buksan ang pintuan ng buhay, aalis na tayo sa lugar na ito. Si Kuya York, ang pintuan ng buhay at kamatayan. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi ko kayang ibahin sila. Mapait na ngumiti ang matandang Hal, ikaw lang ang tanga dito. Sa libingan na ito, natural, walang gustong pumili ng pintuan ng kamatayan ngunit kahit sa mga pangunahing libingan, ang mga kayamanan ay matatagpuan sa mga pintuan ng kamatayan. Gayunpaman, hindi niya kayang sabihin ito sa harap mismo ni Elder York, hindi ba? Ang pagtawag kay Elder York na tulala ang huling bagay na gusto niya ngayon, gusto ba niyang mamatay? Kaya sa bandang huli ay sa puso na lang niya nagreklamo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.